Matutunghayan naman natin ang isang makabuluhang panayam ng ating kasamang si Emil Carrion mula sa Philippine Medical Association tungkol sa paglala ng polusyon sa ating bansa. Emil, good morning. Pia, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga kabalitaan. Nandito nga po ngayon ang mismong chairman ng Committee on Environment and Sanitation ng Philippine Medical Association na si Dr. Virgilio Boy Lazaga. Alam niyo po mga kabalitaan, araw-araw po ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa polusyon, lalo na yung mga nasa kalsada. Kaya ngayon, pag-usapan natin anong epekto nito sa kalusugan ng ordinaryong mamayan, ng mga taga-National Capital Region o yung mga key cities sa ating bansa. At syempre, ano naman ang stand ng PMA na nitong huli, bago lang, naglabasan po sa mga dyaryo na may balak na idemanda ng PMA ang 3 o kanina mukhang magiging 4 pa na ahensya ng dahil sa pagiging ineffective ba o kung ano. Malalaman po natin yan kay Dr. Virgilio Boy Lazaga, isang medical practitioner. Dr. Lazaga, magandang umaga po. Welcome sa Balitaan. Ay magandang umaga kasamang Emil at sa inyong taga-panood. At kami po sa ngalan po ng Philippine Medical Association ay nagkukumahog, gagawin ko ng ganon sa kaming pakikiusap na kung maaari ay intindihan po naman natin magaling ang ating pong lumalalang problema sa polusyon sapagkat naaapektuhan po, and this is the reason why we are here, to prolong the lives not only of ourselves but the Filipino people as a whole. Doktor, siguro kanina hindi ko na itanong ito sa ating briefing. Normal po ang doktor ay gumagamot. Pero mukhang dito sa balak ninyong ito bago nyo paggamutin, gusto nyong i-eliminate yung dahilan ng nagiging sakit. That is, we really have to identify kung ano ang cause na nagiging problema. And we are not here not only to solve the human health, because we also have such thing as the environmental health na talagang nagiging sanhi or cause problema. Kasama pa rin po natin si Audrey, si Pia at si Vivian na anytime ay magpa-participate sa ating diskusyon ngayong umaga. By its name, ito pong Environment and Sanitation Committee ng PMA. Ano po ang tinututukan nito? Sa ngayon po ay amin pong minomonitor ang marami pong Republic Acts, kagaya ng Republic Act sa ngayon, 8749 or the Clean Air Act of 1999, Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2001, and the Republic Act 9275 or the Clean Water Act of 2004, at saka po yung Republic Act 6969 or the Toxic and Hazardous Waste Act. So, lahat po ng mga halagang elements. Opo, na magiging sanhi ng problema ng kalusugan ng bawat mamamayan. Iyon. Doon na po tayo, direkta sa pinakamainit na isyong nilabas ninyo. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, o wala pa yata ang 1 week. Balak niyong kasuhan ang 3 ahensya ng pamahalaan. Bakit po? Alam mo, kasamang Emil, inumpisahan namin to 2 years ago. Although I was not there yet, pero nakikita ng aming at seryosong ipinakikita ng bawat officers and members of the PMA. Nag-file po na kami noon ng class suit sometime 2 years ago. Specifically to the 3 agencies, namely the DOTC, DENR, at saka po itong DTI. Sa DOTC, which is the policy making, nandun lang po, hindi po natin po pasing tabi at hindi po nagagampanan yung policy. Hanggang sa policy making lang tayo, yung implementation, hindi. Ikalawa, itong DTI, sapagkat meron pong such thing as periodic maintenance, supposedly periodic maintenance. Okay. Sa tingin ko po ay hindi po nagaganap ito. Sa dapat panahon na po para ito po ay gawin at responsibilidad ng bawat merong pong sasakyan. Linisin at meron ng periodic. At ang pangatlo po ay ang DENR. DENR, nasabi ko na. Yung pang-apat ay DOTC. Yung kanila pong emission testing centers na, sad to say, no appearance po. Ito po ang malaking problema. Iyon. So, napansin ang lahat ng uri ng transportasyon, ganun din ang industrial
Yes, machineries. 80% of the pollution is coming from the motor vehicles and 17% from the industrial and the remaining 3% from the agricultural burning, at saka construction burning. Si Audrey po, ang ating isang kasama, meron po siyang follow-up question. Audrey? Okay, Doc, Virgilio, good morning. At Emil, magandang umaga sa iyo. Maikwento ko lang, nung huli ako nagparehistro ng sasakyan, nabanggit nyo, Doc, tungkol dun sa may emission. Ang nangyari, hindi tinetes eh. Ang ginawa sa may tambucho, pinicturan lang. So, yung mga ganitong mga bagay na nagko-contribute sa pollution. Doc, nabanggit mo kanina, no? Meron na tayong mga environmental laws na meron sa Pilipinas, pero ang nakikita mo po bang problema yung implementation mismo? Yes, yan na nga ang amin pong talagang inirereklamo, yan pong non-appearance na katulad ganyan. Hindi lamang yan, mismong si Presidente Aquino, siya ang nagsabi doon sa aming video na ang kapasidad lamang ng isang emission center na makagawa araw ay 80 lamang. Pero surprisingly, nung nakita namin, umaabot pa, sinabi pa ni Mr. President, hanggang 600 or even more, which is 750. Yes, per day. Yung 80, yun yung time and motion. That is the only, yung capability ng isang emission testing centers na magawa isang araw. Pero surprisingly, 600, 750% higher. Doc, sandali lang ha. Ayoko maging malisyoso pero follow-up lang sa question ni Audrey. Baka naman may high-tech na camera na ngayon, Audrey, na kukuhanan lang ng... Doc, baka may ganong gadget. Yan ho ang dapat nating hindi natin payagan at wag natin pong tawanan sa... So wala? Wala po. Wala, Audrey, maliwanag. Wala. Okay. So, may kapabayaan or medyo may kakulangan sa pag-check Yes, ng that is emission. precisely the dereliction of duty. Not only the negligence, pero gawin na nating... So this is the obligation of DOTC po ba o DNR? DOTC po. DOTC. LTO in particular. LTO in particular. So, as you see, talagang ineffective, ganun po ba? Opo. Kaya po ang ating polusyon. At saka sana po naman, wala na tayong yung mga import pa natin ng mga second-hand diesel machines. Hindi po ba? Nakakaawa po talaga. At ito ay lumilikha. At yung particulate matter natin dito na hindi natin namamonitor. Natutuwa naman ako sa DNR. Personally po, I visited DNR at meron na silang PM machine na latest na i-displace na sa ating mga kalye. Oo. Si Audrey, follow-up ko lang yung tanong mo kanina. Hindi ginamitan man lang ng yung gadget na pinapasok sa tambucho? Talagang pinicturean lang. Hinihintay ko nga na nasasaksakan ng anything na machine Parang o hose. naman. Or papausukin. Yun, wala. Irerevolusyon. Feature lang talaga. Feature lang. Yes. Tapos binigyan na ako ng permit. Yun po ang aming inaapila dito sa ating national government na sana po naman gawin natin by heart ang ating po mga trabaho sapagkat ang lumalala pong kaso ng causes of death na sinabi ko sa inyo, sinasabi ko na ba kanina? Yan. Yan po, Yes. yung ganyang gadget. Audrey, walang ganyan ha? Wala. Opo. At nasa aming video namin yan na ginawa noong So, DOTC, DNR. Yung DTI naman po, ano po yung ineffectivity na yung pong nakita niyo? periodic maintenance. Alam po, kaya po medyo napasama na to sa corruption na isa namin nabanggit ng aming media forum sa Manila Hotel. Kung meron pong Napoles, meron din dito pong ganyang nagaganap na korupsyon. Pamantakin nyo kung hindi kayo mag-a-appear at hindi ma-examine ng inyong ang sasakyan po, ang makina para din pong tao yan eh. You have to check it every 6 months, every year, check up as you grow older. Kasi po pag nawala ng langis, kakatok yan. Same thing sa nutrition o sa health ng isang sasakyan at sa health ng tao. Sa ganang inyo, Dr. Lazaga, meron pa kayong isang ahensyang nabanggit na dapat ay isama rin dito. Ano po yun? Department of Energy. Kahapon nga po nung in-interview ako pero sinuggest ko na rin po ito sa aming pamunuan sa PMA at medyo natatagalan po tayo eh. There should already be the conversion from Euro 2 diesel to Euro 4. Alam po ninyo, very dangerous ang diesel sa health ng tao.
At talagang ito po ang naglilikha ng mga lower particulate matters which can easily hit your lungs and the blood vessels, and finally the cardiovascular po lumalabala po ngayon. May sudden death, meron pong myocardial infarction, meron pong stroke. Lahat po ba ng uri ng diesel na yung mga SUV, halos diesel yan? Mga... Opo. At even may lumabas pa na manganese ngayon ang ginagamit ng isang company na ikinadahilan ng total knockdown ng isang kotse. Bilang isang doktor, ano po yung inyong nakikitang epekto sa kalusugan ng tao nitong ganitong polusyon? Yan po ay pag nalanghap ng iyong pupunta sa iyong nostrils, from the nostrils, pupunta sa lungs, pupunta sa bloodstreams, pupunta sa puso. At sad to say, in few hours, months, days, pwede kang mamatay or maging physically handicapped. Doc, another question. Yung binabanggit nyo kanina tungkol sa may diesel, paano naman po itong LPG, yung mga pa-convert ng thank you very LPG? Ano much. po yung risk nito sa kalusugan? Yes, isa rin yan na merong mga pollutants na dapat nating isama sa classification na ini-examine din ng ating DOTC. Thank you very much for reminding me that, pero dapat talaga ito ay included. Yeah, kasi sir, sa ibang bansa, lalo na yung mga mayayamang bansa, hindi sila talaga nagko-convert ng LPG dahil meron daw talagang higher risk sa kalusugan ng mga driver at mananakay or ng mga passengers o ng mga gumagamit nito. So dito sa atin, medyo pinapayagan lalong-lalo na yung mga taxi drivers. Kapag ikaw ang nagmamaneho, kasi ang sabi sa akin ng mga taxi driver, na mga nakakausap ko, ito daw ay minsan nilalabasan din ng aircon? May epekto? Yes, kasama yan. Kasama sa air quality degradation yan. At saka nga po, dapat talaga ang national government ay mag-provide na ng PhilHealth sa mga ito. Even our traffic enforcers na talagang exposed dito. Nung kinausap ko nga yung traffic enforcer na I don't know kung MMDA yon, sinabi ko, kamusta kayo dito? Kami po ay sa amin pong maliit na kakayahan ay siguro magdo-donate na kami ng mask ang PMA para po naman mabigyan ng proteksyon itong ating mga kasama ring mga Pilipino na nagpapakahirap dahil daw maliit ang kanilang mga sweldo, patay sila pagka meron ng sakit. At ang nutrisyon, ang kanilang kinakain, talaga pong babagsak ang immune system nila. Dok, ano po yung unang nararamdaman ng isang tao pag nandyan na, nag-set in na yung epekto ng pollution sa kanyang katawan, sa kanyang ilong, sa kanyang nostrils? Well, as simple as cold, yung common colds, magkakameron silang ganyan, tapos pumabot sa lungs, magkakaubo, at pag nadali yung immune system, magkakalagnat na yan, at ang worst, pag hindi pa rin nagamot, mag-pneumonia. At pag nag-pneumonia, magsisepticemia at pwedeng ikidahilan ng kamatayan. Kung tutuusin, Dok, pabor sa inyo to dahil maraming magpapagamot. Pero dahil ayaw ninyong mangyari sa tao ito, gusto nyong bago pa man dumating ang sakit ay maiwasan na. Yes, definitely. Oo. So, inyo pong mensahe sa ating mga kabalitaan. Mga kababayan, when we say we are really and want to prolong the lives of Filipino, we're not only speaking here in behalf of the 12 million residents or Manila residents, neither we are speaking in behalf of the 100 million Filipinos. We are speaking here in behalf of the 6.5 billion people who are only transient residents of this world. Alam po ninyo, given a chance, talaga pong kami sa PMA, we would like to face and meet your former U.S. Vice President Al Gore and even him and ask him what is now the status of his famous environmental advocacy. Was he able to convince the world leaders to follow what he had initiated? It's not only a matter of showing the best presentation, intimidate the people, and then we're done with our job. Yun, Hindi tama. po ba? Dok, pwede po ba kahit araw-araw, 30 seconds, meron kayong nakatape na panawagan para yung nanonood ng balitaan maging aware at sumuporta dito sa inyong advokasya? By all means, pwede po namin gawin Kasi ang yun. ganda naman ng boses ni Doc, di Hindi ba? po naman gano'n. Okay sir, maraming salamat po at maraming salamat sa inyong advokasya na talaga namang nakakasiguro po kami na yan ay makakatulong sa ating mga
dito sa Metro Manila, ganun din sa iba pang mga key cities sa ating bansa.